Tutulungan mo yung tao. Kahit bigyan mo na ng kaunting tulong, bigyan mo yan ng kaunting puhunan, sir. Marunong magnegosyo, kaya niyang gawing milyones yun. Marami na pong ganyang istorya. Bakit nagsaray tubigan? Ang gusto ko, pagka nagnegosyo ka, yung effort mo, yung hirap mo, sa'yo lang yan. Hindi ako mangungumisyon dyan. Pwede kami, yung minumove namin yung payment. Okay lang, walang problema. Hindi ka namin charge. Sabi ko nga, kung mahina negosyo, andito kami, tulungan ka namin palakasin. Sa amin nga, sabi ko sa mga tao ko, sa akin dito, kung gipit kayo, loan nyo na lang. Walang interest. Magkano tubig sa inyo? 30 pesos times 500. Tanong mo, kikita ba yan? Ang lahat ng negosyo, natural kikita pag kinultivate mo. Ano po ba ang product na gusto nyo ibenta? Tubig lang. Sir, ito ipaprocess mo lang. Pera na. Sinasabi ko po sa inyo yan na yung pinapasok ng negosyo is a promising business. Ang negosyo natin, basic necessity. Yung 9, anong advantages niya sa mga 5, 6, 7? 9 is 4 times na matipid sa kuryente, 4 times na mas mabilis mag-produce ng tubig. Ang tubig po is unlimited po ang market, unlimited din ang service na kaya mong ibigay. Sir Alfred, pag retired ko sa Pilipinas, di na ako babalik ng Amerika, sir. Gusto ko na pong mag-for good dito. Kaya bang buhayan ng pamilya ko niyan? Anong klaseng lifestyle ba meron ka? Sa negosyo ko, masaya ako. Bakit kamo? Masaya ako tulungan yung mga taong gustong matuto kung paano manghuli ng isda. Kaya sa mga taong alang-alam kundi manghingi. Tutulungan mo yung tao. Bigyan mo ng pera ngayon yan. Kahit 1 milyon ang bigay mo dyan. Kung hindi niya marunong hawakan yan, ubos yan. Pero sir, yung taong gustong magnegosyo, kahit bigyan mo na ng kaunting tulong, bigyan mo yan ng kaunting puhunan, sir. Kagaya ng ginagawa namin, nagpapaterms kami ng walang tubo. Marunong magnegosyo, kaya niyang gawing milyones yun. Kapag dito, pumunta ka dito, gusto mong magnegosyo, tara, usap tayo. Tulungan kita. Kulang ang budget, utangin mo. Walang tubo. Kasi gusto mo magnegosyo, nandun na eagerness eh. Ito, sir, kukwento ko na naman sa'yo, sir. True story to. Nasa Amerika yung magulang. Sir Alfred, pumunta na ba yung anak ko dyan? Ay, hindi pa po. Matagal ko na pinapunta yung anak ko dyan eh. Hindi pumupunta. Bakit ho? Gusto ko magnegosyo siya ng water station. Nakapanood ko sa vlog mo, naging negosyo ka tubig eh. Gusto ko maging kagaya mo siya. 1 buwan na palang na pinapupunta rito, hindi pumupunta, di ba? Hindi pumunta. Kasi yung nanay, gusto niyang magnegosyo yung anak. Yung anak ayaw magnegosyo, sanay humingi eh. Ba't nga naman maghahanap buhay yan? Pinapadala ng remittance galing Amerika yan. Sanay na hingi, bili. Paano maging negosyo yun? Nagkakapera siya ng nakanganga eh. Walang kahirap-hirap. Ngayon, gusto ng magulang na, anak, magnegosyo ka, padala kita pera. Punta ka kay Sir Alfred, usap kayo. 1 buwan na, hindi pa pumupunta. Ibig sabihin, hindi interesado yung anak. Meron naman dito sa malapit, dito tayo sa malapit kumuha. Gusto ko nga kay Sir Alfred kukuha. O ngayon, yun palang pagbili mo, tinamad ka na, tapos gusto mo, mag-water station ka pa, doon ka na sa iba bumili. Kasi alam ko mababankrupt ka lang. Hindi ka nga makapag-effort tamad ka nga eh. Marami na pong ganyang istorya. Bakit nagsaray tubigan? Kasi yung magulang gustong magnegosyo yung anak. Pero walang kusang palo yung anak. Bagsak. Don't worry, yung mga pinag-usapan natin, naka-record naman. Ipopost ko to sa YouTube. Pwede niyong panoorin. Sa tarpaulin, meron na rin yung sa sidecar mo. Hindi tarpaulin yun, sticker yun. Sabi yung pangalan na nasa tarpaulin. Pangalan ng water station mo, sir. Temo, sir, kung ako greedy, pwede ko naman sabihin, franchise mo na lang yung Watermax. Pero hindi. Binibigyan ko kayo ng opportunity na i-promote yung sarili yung brand. Na time will come, pagka lumakas yung tubigan nyo, sir, makikilala yung brand ninyo at hindi yung sa akin. Mas masaya ako na ganun eh. Kung nakita ko man na nakalagay doon, powered by Watermax, salamat. Kasi in-acknowledge mo kung saan ka nagmula. Okay lang naman sa akin kahit di mo gamitin. Pero kung nandun yun, di syempre, kahit for somehow, matulungan din kita na makapag-market. Kasi bakit ka ba nagpa-franchise? Di ba? Nagpa-franchise ka kasi kilala yung kumpanya. Gusto mo na mabilis ka makabenta. Yun ang reason. Kasi company credibility at nitignan ng mga tao ngayon. Matatalino ang mga tao eh. Ngayon, pag nakita nila, ay, kay Watermax pala galing yan. Meron sa Lucena. Subukan natin tubig. Bilay tubig. Ayun yun. Kaya ka mabilis makamarket. Mapansin mo, nakalagay, powered by Watermax, pero may sarili kang business name. Ano pangalan tubigan mo, sir? Kuya RR, Water Refilling Station, powered by Watermax. Nitignan nila yung part na yon. Kasi, bakit powered by Watermax? Kasi powered by Watermax, multi-awarded company, FDA, member ng Water Quality Association, and whatsoever. Ang daming credentials na wala pa si Kuya RR. Dahil kay Watermax ka bumili, na-credit sa'yo yon. At ang gandaan, libre. Hindi kita siningil ng royalty. Bumili ka lang ng machine. Kaya ang laki ng mileage. Na supposed to be, sabihin ko sana sa'yo naku, ginamit mo yung Watermax, bayaran mo ko royalty. 7K. Ang gusto ko, pagka nagnegosyo ka, yung effort mo, yung hirap mo, sa'yo lang yan. Hindi ako mangungumisyon dyan. Kami, partner mo kami. Na kung may masira yung makina mo, may problema yan, tawagan mo kami. May mga client din kami na pagka-install namin, sa iba nagpapa-repair. Bakit? Akala mo nakakamura ka? Minsan kakamura mo, napapamahal ka. Quality ulit. Oo. Kung titignan yung mura, titignan mo yung quality. Alam mo kung bakit? Mga hindi nagbayad ng utang yun.
Pero hindi, okay lang sa amin. Kami, kahit may balance sana hindi sila nahihiya. Kasi kami naman, we're in good faith na tulungan Kami naman, willing naman kami. For example, Sir Alfred, wala pa kami pambayad ngayong buwan kasi medyo mahina pa yung negosyo namin. Pwede bang next month kami magbayad? Pwede sa amin yun. Basta hindi ka ma-penalty sa bangko. Hindi ka lang matalbogan ng cheque. Kasi sayang ang penalty. Pwede kami, yung minumove namin yung payment. Okay lang, walang problema. Hindi ka namin charge. Yung iba, nagtatago kasi sir Ay, tumalbog yung cheque ko. Tago. Hindi siya tawag sa amin. Papaservice sa iba. Tapos magpo-post sa Facebook. Kaya pag nakikita ko yung machine ko, nakapost sa Facebook, may utang pa to Kasi nakikita nyo yun. Nakikita namin Open yan Makapost sa Facebook. Tama po ba yung setup na ginawa? Kasi hindi na sa amin pinagawa. Ngayon, magtatanong sa social media, tama po ba yung ginawang setup? Ano naman ang tamang isasagot sa'yo? Hindi naman silang gumawa ng makina. Kasi nahihiyang magtanong dito kasi nagtatago. Ang point ko, bakit magtatago? Kasi may balanse pa. Installment kasi. Naiintindihan namin yung part na yun. Sabi ko nga, kung mahina negosyo, andito kami, tulungan ka namin palakasin. Kasi kung minsan, sir, ganito, niloko ng mga tauhan. Kaslanan ba namin yun? Kilala mo yung kinuha mong tao. Kayo magkausap ng tauhan mo. Tsaka ito po, sir, masama ugali ng amo. Sir, sabi ko nga, kung hindi ka mabuting tao dito sa negosyong to, tigilan mo. Hindi para sa'yo to. Kasi ito yung negosyo na mag-hire ka ng mga tauhan na hindi naman college graduate. Mga tambay lang dyan, bibigyan mo trabaho. Mga masa, bibigyan mo ng trabaho. What do you expect? Pag nainom yan, nalasing yan, sir, bukas di pasok. Ikaw, delay delivery. So, ano yung expect mo? Nakupitan ka, may bisyo pala. Yun yung mga case-to-case basis. Na kaya nga sabi namin, if you're a good person, sir, hindi ka naman gagaguhin ng mga tauhan mo kung mabuti kang tao. Bakit ka lulukohin yan? Diba? Maliban kung may bisyo, gipit talaga. Sa amin nga, sabi ko sa mga tao ko, sa akin dito, kung gipit kayo, i-loan nyo na lang. Walang interest. May gusto kayong motor, sige, labasan ko kayo ng motor. Pipinance ko, walang interest. Bayaran mo kung kailan ka maluwag. Installment. Hanggat nasa akin ka. Gipit ka, nagbiglang sakit, emergency, kalusugan, loan mo. Diba ate, gano'n dito? Open loan kami. So, kung gano'n ka rin sa mga tauhan mo, hindi ka lulukuhin yan. Ako, ate mo, lakas ang loob ko, sinasabi ko sa inyo, kahit kaharap yung mga tauhan ko. Kasi totoo Ito ka kung negosyong to is a one-way ticket. May sinasakripisyo na rin kayo na, hindi naman necessary, no? May sinasakripisyo kayo na trabaho nyo sa abroad, na maganda na may trabaho nyo, tapos maging-negosyo kayo ng tubig. Magkakaroon talaga kayo ng malaking adjustment. And for somehow, kaya ko na ikwento rin sa inyo, na maraming OFW, kaya punta yan ng abroad para makaipon lang ng pera. At matapos makaipon ng pera niyan, magpupurgod yan sa Pilipinas. Not unless gusto mo talaga na doon na tumandat mamatayan. Wala namang ganun. Siyempre tayo, kaya tayo nag-abroad, gusto mo lang makakuha ng puhunan para makapag-start up ka ng negosyo rito. Ang dami kong naging kakwentuhan na seaman na doon na tumanda sa barko. Hanggang ngayon walang ipon. Bakit? Walang negosyo. Kasi sir, ang pera, kahit 1 milyon ang sinasahod mo isang buwan, wala kang passive income na pumapasok. Saglit lang ubos yan. Mabilis ubusin ang pera, sir. Pero ang pera po, araw-araw pumapasok. Araw-araw pinaghihirapan mo, hindi na ubos yun. Pero yun, may kaakibat yun Sabi nga natin, ano bang pipiliin mo? Yung family time na magkakasama kayo? Kumikita, medyo maliit ang kita, pero magkakasama kayo. Or doon naman sa part na malaki kita, pero kapalit nun magkahiwalay kayo. 2 days ago, iyak po talaga yung asawang babae. Kasi matagal na niyang gusto na wag na mag-abroad yung asawa niya. Siguro malalabas ko rin sa video. Pero hindi ko papakita yung sila. Sabi ng lalaki, Sir Alfred, itong meeting natin dito, may ticket kasi siya. Bukas flight niya. Balik na siya ng anong bansa to? Yes, Kuwait. Sawang-sawa na raw siya tunog na tit, tit. Itong usapan natin ito, talagang decision making na mag-abroad ba ako o hindi. Ibig sabihin, pag hindi ko siya na-convince, abroad siya. Pagka na-convince ko siya, dito siya. Decision niya? Excite si ma'am, anong decision niya? Alam mo, ma'am, iyak yung babae. Tapos, ito na. Nung inabot yung kamay na gano'n, teka sir, bago ko abutin yan, ano yung decision? Deal na tayo. Pagkakamay kong gano'n, nagulgul yung babae, sir. Naiyak din ako. Kaya nga sabi ko kay sir, ako tinataya ko yung pangalan ng kumpanya ko sa'yo. Sabi ko, hindi kita kukonbinsin. Sabi ko, kung kinaya mo yung stress ka ako sa ospital bilang nurse, basic sa'yo tong water station. Doon ka ako sinasagip mo buhay. Dito pine-prevent mo yung mga tao na magkasakit. Kasi nagsiserve ka ng malinis sa tubig. The same time kasama yung mga pamilya mo, kasama yung anak mo. Magkano po ba sinasahod mo sa abroad? Magkano po ba gusto mong sahod dito sa airport mo? 300,000? Pwede na ba yun? Ginawa niyo na ba ang computation sa tubigan? Hindi pa. Naku, hindi kayo nagko-compute. Maging negosyo kayo, hindi kayo nagko-compute. Magko-compute kayo. Magkakalculator tayo. Ilan po ba target mo? Package 9. Doon tayo sa 500 na lang. Hindi, konti lang yun. Kung 500 ang customer mo, may 5 delivery boy ka lang. Siguro 600 lang. Ay, kalokohan. Huwag tayo mag-compute. Maliit pala pangarap mo, sir. Dapat malaki. Sir, kaya tanong ko, magkano sahod mo abroad? Mga 70,000? Kaya na 100. 100 galon lang yan. Okay, sige. Computein natin, sir, na. Magkano tubig sa inyo?
30 pesos times 500. Ito yung kikitain mo, 15K per day. Gross sale to I-multiply mo sa 30. May 450,000 ka. Pag 500 bottles daily. Siyempre, mag-goal ka yung malaki. May target ka. Pagka gantong benta mo, ilang tauhan ang kailangan mo? 5 delivery boy, 2 refiller. Kahit divide mo na lang sa kalahati, magkano na monthly mo? 200 plus yan. So yung 70 mo, payat yun. Pag 2 delivery boy mo, sir, 200 lang yan. Kasi per delivery boy ako, ang kinukota ko dyan 100. Per quota tayo. Para hindi mapagod yung delivery boy. Kasi pag napagod yan, iiwanan ka yan. Yung 100, saglit lang yan. 4 na oras deliver tapos sa 100. Pagka hindi natapos ang 4 na oras, sir, tumamba yun. Mag-mobile legend yun sa labas. Ganun lang. Ngayon, sabihin mo sa akin, maling decision ba? Nakaipon ka ng abroad. Ang goal mo, makapagtayo ng negosyo rito. Pero siyempre, sabi ko nga sa'yo, sa una, nakaka-stress yan. Kasi puro pa wala pera eh. Stress talaga yun. Bumahid ka sa akin eh. Kaya nga natatawa ako dito eh. May mga nagbabayad dito, tuwan-tuwa pa eh. So, yung 450,000 per month, magkano yung tubigan mo? Magkano yung machine? 470. Dagdagan mong 20. Every month, pwede ka bumili ng machine sa akin. Eh sir, may mga client ako, 1.5 daily. May mga customer akong ganyan. Ako sa sarili kong tubigan, 700. Yun lang kinaya ko. Hindi ko kinaya ni mas malaki doon. Tsaka alit ang lugar namin. Layo-layo din bahay. Layo, bukid kami. Pero sir, sa mga lugar na like Baguio, Manila, sir, may nag-1,000 ko dyan, nag-1.5 ako dyan. Ay, yung customer. Yes. Tsaka mo sa akin sabihin na pangit ang negosyo ang water station. Pag kumikita ka na. Pagpunta ko doon sa inyo, pambira, sir. Pamotor-motor ka na lang, sir. Pupunta mo ka na lang. Basic. Lucena. Lucena, lapit-lapit ng Lucena. Basta sir, papakapihin mo ako tsaka adobong manghang. Ayos ako doon. Gusto mo, opening mo, nandun ako eh. Kana, pirmahan ko na yan. Baka tumakbo pa sila, sir. Pirmahan ko na lahat. Total, dito naman ako. Ito po ba, bago nyo pinirmahan, binasa nyo? Kamusta yung building nyo, sir? Tapos na? Wala pa, sir. Lupa pa nga po eh. Gagawin pa lang? Sa atin po, sir, planta po kasi binubuksan mo. So, kung may area ka na mas maluwag, mas okay yun. Para pag mag-expand ka ng laundry, mag-expand ka ng ice, may space ka. Okay na, pirmado ko na lahat yan. Yung tanong boss, kikita ba dyan? Okay, yung tanong mo, sir. Kikita po ba tayo dyan? Ang lahat ng negosyo, natural, kikita pag kinultivate mo. Kahit anong negosyo yan. Kalokohan po pag hindi kikita ang negosyo. Kapag hindi mo inalagaan, syempre, malulugi ka. Pero anong kagandahan dito sa negosyong gusto nyong buksan? Ito po ay water refilling station. Water station ba? Or laundry? Or ice? Water station. Okay. Ano po ba ang product na gusto nyong ibenta? Tubig lang. Yung tubig po ba available sa inyo? Nawasak. Malakas yung nawasak. O, kung may water source kayo, tapos ibebenta mo na pag na-process natin, isipin niyo po yun. Sir, ito, kunyari, nag-open kayo ng ganito, ng pagawaan ng damit, sir. Di ba yung raw materials yan, sir, lahat bibilin mo? Open ka ng pagawaan ng bag. Di ba lahat ng raw materials, ini-import mo, kailangan mong bilhin? Sir, ito, ipaprocess mo lang. Pera na. Ang damit, pag nakabili na, lalabhan lang ulit yan, magagamit na ulit, hindi na bibili ulit sa'yo yan. Pero ang tubig, tuloy-tuloy. So ngayon mo sabihin sa akin, kikita ba tayo o hindi? O sample natin, open ka ng motor shop, kumikita ba yon? Kumikita. Kasi inaalagaan ng may-ari. Eh kung pabayaan ng may-ari, hindi kikita. Bankrupt yan. Manakawan lang ng piyesa yan, lugi yan. Ang tubig, sir, nakawan ka ng tubig, lugi ka? Hindi. Di ka malulugi dyan. Tubig lang yan eh. Eh kung makina mo kinuha, lugi ka. O kaya yung galon mo kinuha, lugi ka. Nakukuha mo yung ibig ko sabihin. Kung sa simpleng tubig na bankrupt ka, eh di lahat ng hawakan mo negosyo, mabankrupt ka. Hindi ka pinanganak na magnegosyo. Kaya yung tanong mo sa akin ngayon, kikita ba tayo dyan o mababankrupt tayo? Depende sa'yo yan. Kung hindi po kayo marunong mag-manage, hindi mo alagaan, hindi mo i-cultivate, mababankrupt ka dyan. Kahit anong ganda ng machine na ibigay ko sa'yo, pag pinabayaan mo yan, mababankrupt ka dyan. So, ang susi, sa tanong mo, sir, ang sagot, ikaw din. Kung plano mo palang pabayaan, sir, lugi ka dyan, sara yan. Kahit watermax pa machine mo, sarado yan. Para ko kayo pinagagalitan, no? Hindi naman. Hindi, I'm just telling you the truth. Kasi nandito kayo para magnegosyo, right? Magkaroon ng informasyon or knowledge. So, sinasabi ko po sa ngayon sa inyo yan, hindi para mag-sales talk. Sinasabi ko po sa inyo yan, na yung pinapasok ng negosyo is a promising business. Basta, i-manage nyo, i-cultivate nyo po ng tama. Ay, yung marketing yung kwan namin dyan, medyo mahina ako sa marketing. Yun ang something you need to improve. Sir, hindi naman ko mahina ka dyan, hanggang dyan ka lang. Eh di kung mahina ka dyan, di mag-hire ka ng sama na magmamarket para sa'yo. May mga tao na pwede mong i-hire. Kagaya ko, di naman lahat binigay sa akin. May mga part din na alam kong mahina ako, pero in-improve ko yun.
pag-aaralan mo, experience mo yan. Ang negosyo natin, basic necessity. Minahan po ang tinatayo ninyo actually. Dito po, ang mga client namin nagpupunta rito from Mindanao, from Cebu. Nationwide po kasi ang coverage natin. Dito lang manufacturing pero lahat po, hanggang Guam nakakarating tayo. Sa machine, sir, anong advice mong bansa? Bibilhin mo. Yung Parang dapat ako yung magtanong eh. Kasi syempre, pag ako nag-advise, yung maganda. Ang tanong, kaya ba ng budget? Hindi, yung Okay. O, pang negosyo. Pang-negosyo. Pang masa. Beginners, ganun, no? Sir, kahit beginners, malaki ang ino-offer ko eh. Paano mo susupply ng masa? Dami ng masa, sir ah. Tapos ang machine mo maliit. So, ibig sabihin, dapat malakas. Kaya tanong ko, magkano ang budget? Sa ngayon, ang pinakakuha nyo... 9. Lahat naman po kasi yan, sir, kung bakit namin dinesign ng ganyan, may mga advantages yan. Kagaya itong 10. Kumbaga, babayaran mo siya kasi sulit siya eh. Pero syempre, kung 9 yung budget, edi 9 yung pag-uusapan natin. Yung 9, anong advantages niya sa mga 5, 6, 7? 9 is 4 times na matipid sa kuryente, 4 times na mas mabilis mag-produce ng tubig. Kung ang puhunan mo sa isang ganyan, piso, yung piso mo sa 9, 4 na ganyan ang kaya mong gawin. Same kayo ng costing. Yung sa galon na lang. Yung isang galon na malaki, kung ang puhunan mo doon 4 na piso, pag 9 piso, Dahil, efficient yung makina. Mabilis siya mag-produce. Taga saan kayo, Herona? paliki, lahat naman kami, magkakamag-anak kumukuha ng tubig. Oh, doon pala sa kamag-anak mo, okay na eh. May potential customer na agad, di ba? So, ang laki ng chances ng kumita yung negosyo. Pero again, yung tanong mo kanina, pwede ba kaming kumita or mabankrupt? Pwede. Kasi kung pababayaan nyo po, mababankrupt talaga yan. Ang negosyo, pag iniingatan, inaalagaan, kinukultivate, pinapalago, kikita. Pero ang negosyo, kapag pinabayaan mo, parang relasyon lang yan, sir. Yung jowa mo, pabayaan mo, hiwalayan ka niyan, sir. Pero alagaan mo siya, mamahalin ka rin yan. Size ng pan, sir, 25 square meter. hindi pwede sa 20 ganun. Kasya naman po. Kung kaya mo ko bigyan ng mas malaking space, mas maganda. Kasi hindi naman ako makikinabang sa malaking pwesto, kayo. Makikita mo lang naman ako dun pag install yung makina eh. Pero kayo, araw-araw, kayo yung nandun. Kayo yung masisikipan dun kung papalitin yung pwesto nyo. Kaya kung mabibigyan nyo ako ng mas malaking pwesto, for your own benefit yun, not mine. Imagine nyo po 500 galon. Paano mo pagkakasyahin sa 25 square meter yan? 25 square meter kasi yun yung suggested ni DOH. But technically, kung ako masusunod, kahit 100 square meter yan, gagawin ko yan. Maganda. Kung ganito kalaki, sinlaki ng shop ko, kaya mong ibigay. Let's go! Kasi dito, lahat ng negosyo, kaya ko ilagay. Lagay ko yeluhan dito, lagay ko laundry dyan, lagay ko ang tubig dyan. Aba, lahat po kaya ko isupply sa buong community ko, sir. Isang barangay, kaya mong service yan. Isang buong town. Ang tubig po is unlimited po ang market. Unlimited din ang service na kaya mong ibigay. Nasa na lang kung paano mo siya ima-market. Gusto bang magbenta ng bote na ganyan? O gusto mo magbenta ng malaki? Ganun eh. Ayan, saan ba mga customer mo niyan? Ang dami. Maraming okasyon. Kami naghahanap ng bottle. Dito sa Pilipinas, sir, araw-araw ang tao umiinom. Araw-araw tayo rin bumibili ng tubig. Babalik ulit yung tanong mo kanina, malulugi ba tayo? Pinabayaan mo, hindi ka nag-market, hindi ka nag-deliver, hindi mo minanage. Ninakawan ka ng mga tauhan mo, yun. Masamang tao ka, sir, ganun. Yung kausap ko kanina, chichismis ko sa'yo. Sabi ko, sa negosyong pong ito, kapag hindi ka marunong makisama sa tauhan mo, sir, nakawa ka niyan. Totoo. Kasi binibigyan mo ng trabaho yung mga hindi college graduate eh. Binibigyan mo ng mga trabaho yung mga tambay sa inyo eh. College graduate, gagawin mong delivery boy lang. Siyempre, maghahanap ng mas opportunity yon. Kaya nga po nagtapos ng pag-aaral yun eh. Diba? Gusto nyo mas magandang opportunity. Pwede mo maging tauhan yon, pero for short time. Kumukuha lang ng experience sa'yo yan. Kumukuha lang ng karanasan, kumukuha lang ng idea na may tuturo ka rin sa kanya somehow. Pero kapag yan, nakaluwag-luwag na, nabigyan ng opportunity, siyempre magpapaalam din sa'yo yan. Ikaw naman, magiging forever grateful ka na naging instrumento ka na natulungan mo siya. Tayo naman, pag nagbibigay tayo ng trabaho sa mga kababayan natin, sir, we take that our opportunity para makatulong din sa pamilya nila. Kumbaga, hindi tayo nagiging masama ang loob natin na aalis sila, hindi. Gawin natin pasalamat yon na tayo nakatulong sa kanila na napakain ng pamilya nila, na tayo naging kasangkapan para makapagbigay ng trabaho. Kayo, sir, ano po ba ang gusto nyo dito? Gusto nyo pa bang yumaman dyan sa negosyong yan? Kasi, sir, kung tatanungin mo ako, Sir Alfred, gusto ko pong yumaman sa negosyong to, posible, malaki ang chances. Sir Alfred, mag-retire ako, gusto ko lang ng pang-survival, syempre, posible. Malaki rin po ang chances. Sir Alfred, pag retired ko sa Pilipinas, di na ako babalik ng Amerika, sir. Gusto ko na pong mag-for good dito. Kaya bang buhayan ng pamilya ko niyan? Anong klaseng lifestyle ba meron ka? Napansin mo, binabalik ko sa iyo yung tanong. Kasi depending on how you live. High class ka, sir. Big time ka, sir. Mataas ang cost of living mo. Sino ba ang nagko-convince sa'yo at hindi ka ma-convince? Yung office mates ko dati, Sino? Si Benji.
Office mate mo siya. 20 years ago. Si Benji is kliyente ko nung 2010. October 10, 2010, nagpa-install sa akin ng water station. Tinayo niya yung Bizwater dyan. 2015, nung bumalik siya galing Singapore. Oh, yun, dito siya nag-start ng ganyan din. Nagbibenta-benta na rin siyang ganyan. Pero behind the truth, sir, kami po ang pinagmulan. Bakit hindi po kayo sa kanya nag-inquire ng negosyo? Nakita ko medyo mas presentation mo sa YouTube. Tingin ko, sir, hindi yung presentation na nagustuhan mo, sir. Yung nagsasalita lang ako na because of our experience and by the heart. Kasi hindi po scripted lahat ng video nilalabas ko eh. Sabi ko, check mo nga ito, baka pwede natin pasyaran ka po. As I said, sir, ano po sila, kliyente ko din sila. So kung naging successful din sila dyan because of us. Pero syempre, yung technology namin, iba. Kahit naging successful sa negosyong yan, sabihin mo, lumakas na yung negosyo niya, masaya ako kasi naging part ako nun. Dapat ba magalit ako? Hindi. Masaya ako kasi natulungan ko pamilya mo. Ako naman po yung taong hindi marunong tumalikod sa pinanggalingan ko. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para matulungan ko na umangat yung negosyo mo. Hindi lang machine ang binenta namin eh. Tuturuan namin kayo ng management. O, branded yung mga gamit mo, Alfred, pero bakit mura? Lahat ng operation dito pag mayahal ko eh. Pero dahil libre, property ko, isi-save ko sa inyo. Package na yun po natin. Pag yan po ang binili nyo, parang robot po kasi yan. Yun lang naman kasi yun eh. Ilang container po ba ang gusto nyong ibenta? Yung water station ko dito sa Alcala, alam niyo po kung ano yung pinakamalakas doon, no? Yung nasa bahay ko. Kasi package na yung nasa bahay ko. Pinakamalaki. Ang totoo niyan, sir, hindi ko naman siya sabing masarap ang tubig ko. Ang nagsasabi na masarap yan, yung mga bumibili sa akin.